Internal resistance. Bakit ba natin kailangan alam ang internal resistance ng isang baterya? Kasi dito natin isa sa makikita yung ganda ng quality ng isang baterya, kung matatagal ba siya o hindi. Kasi yung milliampere hour, ito yung capacity. Ito naman yung tinatawag natin parang performance niya, na kung mas mataas ang resistance, mas malapit na siyang masira. So, anong mga kailangan natin para masukat to? Kailangan natin ng multimeter. Yan. Yan. Kailangan natin ng multimeter. Yan. Set lang natin yan mamaya sa board. Tsaka load resistor. So, ito ay 2.2 ay 2 ohms. Subalit, yung wire nito ay mayroong resistive ng wire niya. So, meron siyang 2.2 ohms na total resistance. Then, battery. So, Sony battery. Luma na to, so nag-expect ako na mataas na yung resistance dito. So una, sukatin na, ilagay natin yung meter natin sa voltahe. Yan, 20 volts. So sukatin natin to. Ito yung open voltage na tinatawag. Walang load. So pag sinukat natin yan, sinukat natin, makikita natin, ayan, 4.12. So isulat natin yan dito sa So, ilagay natin to BO, open voltage ay 4.12. 4.12. Yan. Tapos, sukatin natin siya BL or yung voltage sa load na may load. So, simple lang yan. Ito yung baterya natin. Yung 2.2 ohms natin, iyan lang natin yan sa tester. Tapos sukatin natin. Yan. Yan. Kung saan huminto ng, kung mapapansin natin, ayan, 3.56. So, sulat natin, BL ay 3.56. Tapos, alam natin yung load resistance natin, katulad na banggit ko kanina, ay 2.2 ohms. So, RL natin ay 2.2 ohms. Dahil alam na natin yung BL at RL, makukuha natin yung IL. Diba? Ang IL natin, para makuha natin, 3.56 divided by 2.2 ohms is equals to, kuha tayong calculator. So, 3.56. Hindi tayo para kita. Ayan. So, 3.56 divided by 2.2 is 1.6. So, meron tayong nakuwang 1.61. 1.62 round of natin. Amps. Alam na natin yung amps. Kukunin naman natin yung internal resistance. Internal resistance is equals to V out minus VL tapos divided by current. So is equals to 4.12 minus 3.56 divided by 1.62. So, ulitin yan. Ayan ay 4.12 minus 3.56 equals yan. Tapos, divide lang natin yan na 1.62. So, ang sagot natin ay 300. Oh, masyado nang mataas ito. 3.5 3.5 ohms or equals to 0. milliohms. Ay ang acceptable lang po sa ganda ng battery ay within 100 ohms. So ibig sabihin yung battery natin hindi na siya ganun kaganda kung gagamitin natin to sa mga power tools o yung mga power hungry na
na battery operated, hindi na po siya uubra. Siguro kung mga flashless flashlight lang, okay lang po yan. So, yun po. Yun dahil kung bakit kailangan natin, alam natin yung internal resistance, na kung magbubuo tayo ng battery pack, kailangan halos bata pa or nasa within range yung ating internal resistance. Sige po.